Ang nawawalang tupa. Noong unang panahon, may isang mabuting pastol na nag-aalaga ng 100 tupa. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tupa. Ipinapastol niya ang mga tupa sa berdeng damuhan at pinapainom sa malinaw na batis. Sa pagtatapos ng bawat araw ay matyaga niyang binibilang ang kanyang mga tupa. Isang gabi, makikita ang pag-aalala sa pastol. Paulit-ulit niyang binibilang ang mga alaga. 79 lang ang tupa. May nawawalang isa. Kailangang mahanap ko ito, bulong niya sa sarili. Walang sinayang na oras ang mabuting pastol. Iniwan niya muna ang mga tupa sa isang ligtas na lugar at inihabilin sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay ginalugad niya ang kabundukan at kagubatan para hanapin ang nawawalang tupa. Naglakad siya ng malayo, binalikan niyang muli ang mga burol at ilog kung saan niya ipinastol ang mga alaga. Sa wakas, sa bungad ng isang yungib ay narinig niya ang mahinang iyak ng nawawalang tupa. Salamat at nahanap rin kita. Uwang-tuwang sabi ng pastol na ang papalapit sa takot na pagod na tupa. Agad niyang binuhat at inilagay sa kanyang balikat ang tupa at saka masayang bumalik sa kawan. Malayo-layo pa siya ay sumisigaw na siya sa galit. Mga kaibigan, mga kapitbahay, nahanap ko ang mawawalang tupa. Magsaya tayo. Buo ng muli ang aking kawan, masayang sigaw niya. Naglapitan ang mga kaibigan at kapitbahay. Ipinagbunyi ng ahat ang pagkakatagpo sa nawawalang tupa. Sa pamamagitan ng talinghagang ito, ipinarating ni Jesus ang mensahe ng kagalakan ng Panginoon para sa isang makasal-anang nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Ang kagalakang ito ay higit pa sa 79 na matutuwid na hindi kailangan